Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Pebrero 26, 2025, sa araw na ito. Ang mga enerhiya sa iyong paligid ay hinahabi ang isang masalimuot, ngunit makapangyarihang tapiserya ng tapang at walang takot na espiritu. Bilang isang Aries, natural mong yakap ang buhay ng may matinding sigasig at walang takot na pananaw. Ang araw na ito ay puno ng kakaibang sigla, na lalong nagpapalakas ng iyong likas na enerhiya. Higit kailanman, mahalaga na magkaroon ka ng kamalayan sa kung paano ang mga tukso ng buhay ay maaaring makaapekto sa iyong mga iniisip, desisyon, at direksyon sa buhay. Ang iyong matapang na espiritu ay maaaring magbigay sa iyo ng kumpiyansa upang humakbang sa bagong mga oportunidad. Ngunit tandaan na ang pagkakaroon ng malinaw na pag-isip at matibay na prinsipyo ay makakatulong sa iyo upang manatili sa tamang landas. Ang sobrang sigla at pananabik sa mga bagong hamon ay maaaring magdala sa iyo ng matitinding emosyon, kaya't makabubuting magkaroon ng balanseng pananaw sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang tiwala sa sarili ay mahalaga. Ngunit ang pagiging bukas sa mga payo at gabay mula sa iba ay makakatulong upang hindi ka mailigaw ng sariling bugso ng damdamin habang dumadaloy ang araw. Maaaring mapansin mong may mga pangyayari o tao na magpaparamdam sa iyo ng pagkalito o pangamba. Sa ganitong pagkakataon, pakinggan mo ang iyong panloob na tinig at intuisyon. Ang iyong kakayahang kumilala ng katotohanan mula sa ilusyon ay magiging susi sa iyong pagharap sa mga hamon na maaaring lumitaw. Ang landas na iyong tinatahak ay maaaring puno ng mga pagsubok, ngunit sa pamamagitan ng tamang pagninilay at pangunawa, mas madali mong mahahanap ang mga sagot sa iyong mga tanong. Ang universo ay nag-aalok sa iyo ng mga senyales, at nasa iyo ang kakayahang basahin at unawain ang mga ito. Sa bawat kaganapan, mayroong mas malalim na kahulugan na maaaring hindi agad makita sa unang tingin. Huwag basta magpadala sa emosyon o takot, sa halip, subukang obserbahan ang mga bagay na nangyayari sa paligid mo mula sa mas mataas na perspektiba. Ang kalmadong pag-iisip ay magbibigay daan sa iyo upang makita ang tunay na landas na dapat mong tahakin. Ang enerhiya ng Aquarius ay nagbibigay sa iyo ng isang mas malalim na pag-unawa sa iyong damdamin at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Habang ikaw ay likas na matapang at mapusok, ito rin ang tamang panahon upang palalimin ang iyong empatya sa iba. Ang koneksyon sa ibang tao ay hindi lamang tungkol sa pakikinig sa kanilang mga salita, kundi sa tunay na pag-unawa sa kanilang pinagdaraanan. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin hindi lamang ang iyong sariling lakas kundi ang kakayahan mong magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang iyong presensya ay maaaring maging isang gabay sa mga nangangailangan ng liwanag sa kanilang sariling paglalakbay. Maaaring may isang tao sa iyong paligid na nangangailangan ng iyong payo o simpleng presensya upang maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Sa kabila ng iyong pagiging determinado at independyente, tandaan na ang pagbabahagi ng iyong oras at atensyon sa iba ay hindi nangangahulugang isinasantabi mo ang sarili mong pangangailangan, kundi isang patunay ng iyong lalim bilang isang tao. Gayunpaman, habang iniintindi mo ang iba, huwag mong kalimutan ang iyong sarili. Mahalaga na bigyan mo rin ng oras ang iyong sariling pisikal at mental na kalusugan. Madalas, dahil sa iyong abala at aktibong buhay, nakakaligtaan mong alagaan ang iyong sarili. Sa araw na ito, subukan mong obserbahan kung paano tinatanggap ng iyong katawan at isipan ang enerhiya ng paligid. Kumain ng masusustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig, at kung may pagkakataon, maglaan ng ilang sandali para sa pagninilay o simpleng paghinga ng malalim.
Ang ganitong maliliit na gawain ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong lakas at kasiglahan sa buong araw. Ang iyong katawan ay iyong pangunahing instrumento upang maisakatuparan ang iyong mga layunin, kaya't bigyan ito ng sapat na pahinga at pangangalaga. Hindi masama ang pagiging abala, ngunit kung ito ay nagiging hadlang upang maalagaan mo ang iyong sarili, marahil ay panahon na upang bumagal ng kaunti at pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan. Habang ikaw ay patuloy na gumagalaw at hinaharap ang iba't ibang sitwasyon, tandaan na hindi mo kailangang maging matapang sa lahat ng oras. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng tulong at paggabay mula sa iba ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang tanda ng matalinong pamamahala sa sarili. Walang sinuman ang kayang gampanan ang lahat ng mag-isa, at ang pagtanggap ng suporta mula sa mga taong nagtitiwala at nagmamahal sa iyo ay isang mahalagang hakbang patungo sa tunay na tagumpay. Hindi isang kasiraan ang humingi ng tulong kung kinakailangan. Sa katunayan, ito ay nagpapakita ng iyong kakayahang kilalanin ang iyong sariling limitasyon at ang pagpapahalaga sa koneksyon sa iba. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa iyong kakayahang lumaban sa mga pagsubok, kundi sa iyong kakayahang makipag-ugnayan at umasa sa mga tamang tao sa tamang oras. Ang iyong likas na lakas ay maaaring maging isang gabay para sa iba. Kaya gamitin ito upang magbigay ng inspirasyon. Maaari kang maging isang tagapagpagaan ng loob para sa isang kaibigan, kasamahan, o kahit isang estranghero na nangangailangan ng motibasyon. Sa araw na ito, subukan mong makinig ng may bukas na puso at yakapin ang pagkakataong maging positibong impluwensya sa mga nasa paligid mo. Hindi mo kailangang laging maging malakas sa panlabas na anyo. Minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kakayahang magbigay ng pagmamahal at pag-unawa. Ang mundo ay puno ng mga taong naghahanap ng inspirasyon, at maaaring hindi mo namamalayan na ikaw ang isa sa mga taong may kakayahang magbigay nito sa kanila. Ang bawat kilos ng kabaitan at pag-unawa ay may epekto na maaaring hindi mo agad makita, ngunit tiyak na may positibong epekto sa mga taong nakakaramdam nito habang nagtatapos ang araw. Pagnilayan ang mga pangyayari at kung paano mo hinawakan ang bawat hamon at pagkakataon. Anong mga aral ang natutunan mo? Paano mo ito magagamit sa iyong hinaharap? Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto, at ang bawat araw ay isang bagong kabanata sa iyong kwento. Yakapin ang bawat sandali ng may pananabik at pananalig sa iyong kakayahan na harapin ang anumang darating. Hindi lahat ng sagot ay makikita agad, ngunit sa bawat karanasan, may natututunan kang mahalagang aral na magagamit sa iyong paglalakbay. Ang araw na ito ay isa na namang pagkakataon upang mas lumalim ang iyong pagkaunawa sa iyong sarili at sa mundo. Gamitin mo ito ng may buong kamalayan at pagpapahalaga. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay pula at ginto. Ang pula ay sumisimbolo sa lakas, determinasyon, at matapang na puso, habang ang ginto ay kumakatawan sa tagumpay, kasaganaan, at kaliwanagan ng isipan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magdulot ng positibong enerhiya at mas lalong magpalakas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 1, 9, at 23. Ang 1 ay sumisimbolo sa simula ng bagong paglalakbay at tiwala sa sarili. Ang 9 ay kumakatawan sa karunungan at pagsasara ng lumang kabanata. At ang 23 ay isang numero ng paglawak at positibong pagbabago. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsasagawa ng isang bagay na nagpapalakas sa iyong loob at nagdadala ng kasiyahan sa iyong espiritu. Maaaring ito ay isang maikling ehersisyo, pagsulat ng iyong mga plano at layunin, o simpleng pakikipag-usap sa isang kaibigan na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon sa pagtatapos ng araw. Ipaalala sa iyong sarili na ang iyong tapang ay hindi lamang nakikita sa iyong pagiging matapang sa panlabas, kundi sa iyong kakayahang manatiling totoo sa iyong sarili sa kabila ng anumang sitwasyon. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming laban ang iyong napanalunan,
kundi sa kung paano mo napagtagumpayan ang bawat pagsubok ng may dignidad at integridad. Ipagpatuloy mo ang iyong landas ng may buong tiwala sa iyong kakayahan. Ang mundo ay nangangailangan ng iyong liwanag, kaya ipagpatuloy mong ipakita ang iyong tunay na kulay. Yakapin ang bawat araw bilang isang bagong pagkakataon upang maging mas matatag, mas matapang, at mas makabuluhan ang iyong paglalakbay sa buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Pebrero 26, 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong may isang mabigat na responsibilidad na nakapatong sa iyong balikat. Ang iyong matatag at mapanuring kalikasan ay nangingibabaw, na nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang anumang hamon ng may tiyaga at determinasyon. Gayunpaman, habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa landas ng buhay, mahalaga rin na bigyan mo ng pansin ang balanse sa pagitan ng tungkulin at personal na pagnanasa. Minsan, ang pagiging masyadong nakatuon sa iyong mga obligasyon ay maaaring magdulot ng pagkapagod at pagkawala ng direksyon. Huwag mong hayaan na ang labis na pagsusumikap ay maging dahilan upang makalimutan mo ang sarili mong pangangailangan at kasiyahan. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtupad ng mga tungkulin, kundi pati na rin sa pagtuklas ng mga bagay na nagbibigay saysay sa iyong paglalakbay. Sa araw na ito, pagnilayan mo kung paano mo mapapanatili ang kasiyahan sa buhay habang patuloy na tinutupad ang iyong mga responsibilidad. Sikapin mong humanap ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Kahit na ito man ay isang simpleng sandali ng pahinga o isang aktibidad na nagbibigay inspirasyon sa iyong diwa. Habang dumadaloy ang mga enerhiya ng araw na ito, maaaring mapansin mong may bahagyang kaba o pag-aalinlangan sa iyong puso. Normal lamang ito, lalo na kung ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon o isang sitwasyong nangangailangan ng matinding pagsusuri. Ang pag-aalinlangan ay bahagi ng proseso ng paglago. At sa halip na matakot dito, gamitin mo ito bilang gabay upang mas maingat na timbangin ang iyong mga pagpipilian. Huwag mong hayaang ang takot o pangamba ay makasagabal sa iyong kakayahang makita ang katotohanan. Sa halip, gamitin mo ang iyong matalas na pag-iisip upang suriin ang sitwasyon ng maayos. Ang kaliwanagan ng isipan ay darating sa iyo kung ikaw ay magiging bukas sa pagtanggap ng bagong pananaw at impormasyon. Maglaan ng oras upang makinig hindi lamang sa sinasabi ng iba, kundi lalo na sa tinig ng iyong sariling intuisyon. Ang iyong panloob na tinig ay maaaring magdala sa iyo ng mga kasagutan na hindi mo mahahanap sa labas ng iyong sarili, dahil ang buwan ay nasa ilalim ng impluwensya ng Aquarius. Ang iyong kakayahang magsuri at mag-isip ng malalim ay mas magiging matalas. Ito ang tamang panahon upang pag-aralan ang mga galaw at motibasyon ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong obserbasyon, maaari mong matuklasan ang mga nakatagong kahulugan sa kanilang mga kilos at salita. Maging maingat sa mga hindi direktang pahiwatig na maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na larawan ng kanilang tunay na intensyon. Maaaring may isang tao sa iyong buhay na hindi ganap na nagpapakita ng kanilang tunay na intensyon, at ito ang pagkakataon mong masusing suriin kung sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan. Huwag kang magpadalos-dalos sa paghusga, ngunit huwag mo rin hayaan na malinlang ka ng matatamis na salita o panlabas na anyo. Ang iyong pagiging mapanuri ay isang biyaya na magagamit mo upang mapanatili ang isang ligtas at mas maayos na landas. Habang lumalalim ang iyong pagninilay, maaari mong matuklasan ang isang bagong sigla o interes na matagal nang natutulog sa iyong kalooban. Maaaring ito ay isang bagay na dati mo nang gustong gawin, ngunit hindi mo pa nabibigyang pansin. Marahil ito ay isang pangarap na dati mong inisip, ngunit inilagay sa isang tabi dahil sa mga pangangailangan ng buhay. Ang pagdiskubre ng bagong inspirasyon ay maaaring magdala sa iyo ng bagong direksyon sa buhay, kaya huwag kang matakot na sundan ang iyong puso. Ang iyong likas na katatagan ay isang malaking biyaya, ngunit mahalaga rin na magkaroon ka ng kakayahang mag-adjust sa mga bagong posibilidad.
Ang pagtanggap ng pagbabago ay maaaring magbukas ng pinto sa mga oportunidad na hindi mo inakala. Buksan ang iyong sarili sa posibilidad ng pagkatuto ng bagong kasanayan, pagsisimula ng bagong proyekto, o pagsunod sa isang bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Gayunpaman, dapat mo ring maging maingat sa pakikitungo sa ibang tao sa araw na ito. Ang enerhiya ng araw ay maaaring magdala ng ilang kalituhan o maling pagkakaunawaan. Maaari kang makatagpo ng mga taong hindi ganap na tapat sa kanilang sinasabi, kaya mahalaga na manatili kang alerto at maingat. Huwag basta-basta maniwala sa lahat ng naririnig mo, at kung may alinlangan ka sa isang sitwasyon, mas mainam na maghintay at suriin muna itong mabuti bago gumawa ng desisyon. Ang iyong kakayahang magbasa ng tunay na intensyon ng iba ay magiging isang mahalagang sandata upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa anumang panlilinlang. Huwag kang matakot na magtanong at humingi ng paglilinaw kung kinakailangan. Minsan, ang pag-aalinlangan ay isang palatandaan na kailangan mong bigyan ng masusing pagninilay ang isang sitwasyon bago ito tuluyang yakapin. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang mas lumago at matuto. Ang iyong likas na katatagan at determinasyon ay makakatulong sa iyo upang yakapin ang bagong mga pananaw at oportunidad. Sa halip na matakot sa pagbabago, subukan mong tingnan ito bilang isang daan patungo sa mas magandang kinabukasan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa iyong tunay na layunin, kaya manatili kang matatag at huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili. Ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan ay maaaring magdala sa iyo ng hindi lamang tagumpay kundi pati na rin ng mas malalim na pag-unawa sa sarili mo at sa mundo sa iyong paligid. Habang isinasabuhay mo ang mga mensaheng ito, subukan mong tuklasin kung ano talaga ang nagpapasaya sa iyo. Maaaring ito ay isang bagay na dati mong kinasasabikan, ngunit pansamantalang itinabi dahil sa mga responsibilidad sa buhay. Ngayon, muling bumalik sa iyong mga pangarap at alamin kung paano mo maisasama ang mga ito sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang iyong buhay ay hindi lamang tungkol sa trabaho o tungkulin, ito rin ay tungkol sa pagpapahayag ng iyong tunay na sarili at pagbibigay ng kahulugan sa bawat araw. Huwag mong hayaang lumipas ang mga pagkakataon dahil lamang sa takot o pag-aalinlangan. Yakapin mo ang bawat araw bilang isang bagong simula at isang bagong pagkakataon upang tuklasin ang mas malalim pang bahagi ng iyong sarili at ng iyong potensyal. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo sa pagpapayabong, balanse, at kasaganahan, habang ang kayumanggi ay nagpapahiwatig ng katatagan, seguridad, at koneksyon sa tunay na realidad ng buhay. Ang pagsusuot o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong kalmado at makatulong sa iyong kakayahang gumawa ng matalinong desisyon. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 5, 11, at 26. Ang 5 ay sumisimbolo sa kalayaan at kakayahang makibagay. Ang 11 ay isang tanda ng espiritual na paggabay at kaliwanagan, habang ang 26 ay nagdadala ng enerhiya ng pagtatatag ng matibay na pundasyon para sa hinaharap. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kasiguruhan at kasiyahan. Maaari itong isang simpleng oras ng pagninilay, pagsusulat ng iyong mga plano sa hinaharap, o kahit pag-aalaga sa iyong pisikal at mental na kalusugan sa pagtatapos ng araw. Maglaan ng oras upang balikan ang lahat ng nangyari at pagnilayan ang mga aral na iyong natutunan. Anong mga bagay ang nagbigay sa iyo ng kalinawan? Paano mo ito magagamit upang mapaunlad ang iyong sarili? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at mas mapalapit sa iyong tunay na layunin. Huwag mong kalimutan na ikaw ay may kakayahang lumikha ng iyong sariling kapalaran. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran at paggawa ng dapat gawin. Ito rin ay tungkol sa paghahanap ng kasiyahan sa bawat sandali at pagpapahalaga sa iyong sariling paglalakbay. Yakapin mo ang araw na ito ng may bukas na puso at pananabik sa kung anong mga biyaya ang maaaring dumating sa iyo.
Huwag mong kalimutan na ikaw ay isang matatag at mapagmahal na nilalang, at anumang pagsubok ang dumating, kakayanin mo ito ng may tapang at karunungan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Pebrero 26, 2025. Sa araw na ito, ang enerhiya ng sansinukob ay bumabalot sa iyo, minamahal na Gemini. Ikaw ay isang palaisip, isang mapanlikha, at isang mahusay na tagapagbalita, kaya't natural mong nararamdaman ang masiglang daloy ng mga ideya at damdamin na pumapaligid sa iyo ngayon. Ang iyong isip ay tila isang kawing-kawing ng koneksyon sa pagitan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, kaya hindi nakapagtataka kung madalas kang magkaroon ng biglaang pagsisid sa malalim na pagninilay. Habang ang buwan ay patuloy na gumagalaw sa ilalim ng impluwensya ng Aquarius, ang iyong likas na kakayahang makipag-ugnayan at magpahayag ng iyong sarili ay lalong magniningning. Maraming posibilidad ang nagbubukas sa iyo ngayon, at ito ay isang araw upang ipahayag ang iyong mga saloobin, damhin ang inspirasyon, at palawakin ang iyong pananaw sa buhay. Sa bawat salitang iyong bibigkasin, sa bawat ideyang iyong ibabahagi, tandaan na ang iyong tinig ay may kakayahang magbigay liwanag at magdulot ng pagbabago, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa iba. Maging bukas sa anumang bagong kaalaman na maaaring dumating sa iyo, sapagkat ito ay maaaring maging susi sa isang mahalagang pagbabago na iyong hinahanap. Sa araw na ito, hinahamon ka ng universo na yakapin ang kalayaan sa iyong pag-isip. Ang pagiging isang Gemini ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isang malikot at malikhain na isipan na laging naghahanap ng mga bagong ideya at pananaw. Ikaw ay isang tagapagbuklod ng impormasyon, isang nag-ugnay ng mga tao at kaisipan. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo na huwag manatili sa dati mong pananaw, kundi tuklasin ang mas malalim pang mga posibilidad. Ito ang sandali upang palawakin ang iyong imahinasyon at lumabas sa iyong comfort zone, upang subukan ang mga bagong bagay na maaaring magdala sa iyo ng mas malaking pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo. Kung may mga proyektong matagal mo nang gustong simulan, ito na ang tamang oras upang pag-isipan kung paano mo ito maisasakatuparan. Marahil ay isang bagong ideya sa negosyo, isang malikhaing proyekto, o isang pangarap na matagal mo nang gustong tuparin ngunit hindi mo pa nasisimulan. Ang iyong katalinuhan at kakayahang makisama ay maaaring makatulong upang mabuo ang isang matibay na pundasyon para sa iyong hinaharap. Huwag kang matakot na magsimula, sapagkat ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay patungo sa isang mas malaking posibilidad. Subalit, sa kabila ng siglang hatid ng araw na ito, maaari ring lumitaw ang mga lumang isyu na may kinalaman sa pamilya o nakaraan. Maaaring may mga alaala o damdaming matagal nang nakatago sa iyong isipan na biglang lilitaw muli, tila isang alon na bumabalik sa dalampasigan. Ang mga emosyong ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang pag-uusap na hindi natapos, isang pangyayaring hindi mo paganap na napoproseso, o isang damdaming matagal mong itinatago, ngunit ngayoy lumilitaw muli. Ang pagharap sa mga ganitong emosyon ay maaaring hindi madali, sapagkat ito ay nangangailangan ng tapang upang balikan ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa halip na takasan ang mga damdaming ito, subukan mong pagnilayan ang kanilang kahulugan. Ano ang nais nilang ituro sa iyo? Mayroon bang mga sugat na kailangang pagalingin o mga hindi natapos na usapan na kailangang tapusin? Ang tunay na paglaya ay hindi nagmumula sa pag-iwas kundi sa pagtanggap at pag-unawa. Ang komunikasyon ang iyong pinakamalakas na sandata ngayon. Kung may mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya o mga kaibigan, ito na ang tamang oras upang linawin ang mga bagay-bagay. Hindi lahat ng sugat ay kailangang dalhin ng mag-isa. Minsan, ang paglalabas ng saloobin at ang tapat na pakikipag-usap ay nagiging daan upang mapagaan ang bigat sa puso. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman, ngunit gawin ito ng may paggalang at bukas na puso.
Ang iyong mga salita ay may lakas, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa paraan ng iyong paghahatid ng mensahe. Sa pamamagitan ng iyong likas na kakayahang makinig at umunawa, maaari mong mapabuti ang iyong relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Minsan, hindi kailangan ng matinding paliwanag o mahabang argumento. Ang tunay na pakikinig at taos-pusong pag-unawa ay sapat na upang matunaw ang mga lamat sa relasyon. Ang isa pang mahalagang aspeto ng araw na ito ay ang pagpapahalaga sa sarili. Madalas, ikaw ay masyadong abala sa pakikisalamuha at pagtulong sa iba kaya't nakakalimutan mong bigyan ng pansin ang iyong sariling emosyonal at mental na pangangailangan. Sa iyong pagnanais na laging maging bukas sa iba, maaaring nawawalan ka ng oras upang alagaan ang iyong sarili. Ngayon, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang alagaan ang iyong damdamin. Ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga bagay na nagpapagaan ng iyong loob? Minsan, ang simpleng pagninilay, isang tahimik na sandali na malayo sa ingay ng mundo, ay sapat na upang muling maibalik ang iyong lakas at sigla. Maging mabait sa iyong sarili at huwag mong pahirapan ang iyong isipan sa mga bagay na hindi mo makokontrol. Ang pagpapatawad sa iyong sarili at sa iba ay isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan ng loob. Hindi mo kailangang laging maging perpekto, hindi mo kailangang laging may sagot sa lahat. Ang pagiging tao ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kahinaan, at ang pagtanggap sa kahinaang ito ay isang anyo ng tunay na lakas. Habang patuloy ang pagdaloy ng araw, sikapin mong manatiling positibo at bukas sa mga posibilidad. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang magbago at lumago. Walang kahit anong pangyayari sa nakaraan ang makakahadlang sa iyong kakayahang lumikha ng bagong hinaharap. Ikaw ang may hawak ng iyong sariling kwento, at sa bawat pagpili, sa bawat hakbang, ikaw ay bumubuo ng bagong bahagi nito. Ano man ang iyong pinagdaanan sa nakaraan, tandaan na may kapangyarihan kang lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa iyong sarili. Yakapin mo ang mga bagong ideya at hayaan mong ang iyong pagkamalikhain ang maging gabay mo sa iyong paglalakbay. Sapagkat ang buhay ay hindi lamang isang hanay ng mga pangyayari, kundi isang sining na ikaw mismo ang lumilikha. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay dilaw at bughaw. Ang dilaw ay sumisimbolo sa katalinuhan, kasiyahan, at liwanag, habang ang bughaw naman ay kumakatawan sa kapayapaan, komunikasyon, at malinaw na pag-isip. Ang pagsusuot o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyong mental clarity at magbigay sa iyo ng mas matibay na koneksyon sa iyong intuition. Ang maswerteng numero mo ay 3, 9, at 27. Ang 3 ay isang numero ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang 9 ay sumisimbolo sa espiritual na paglago at pagkumpleto, at ang 27 ay nagdadala ng enerhiya ng intuisyon at mas malalim na pangunawa sa buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagbabahagi ng iyong kaalaman at ideya sa iba. Maaari mong subukan ang pagsusulat ng iyong mga saloobin, pagsisimula ng isang proyekto na matagal mo nang pinapangarap, o simpleng pakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong isipan at nagpapalawak ng iyong pananaw ay magdadala sa iyo ng higit pang kasaganaan at kalinawan. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng mga nangyari. Anong mga bagong bagay ang natutunan mo? Anong mga damdamin ang lumitaw sa iyo? Mayroon ka bang mga bagong pananaw tungkol sa iyong sarili at sa iyong buhay? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas lumapit sa iyong tunay na layunin, kaya huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang mas lumago at maging mas matatag. Ikaw ay isang makapangyarihang tagapaglikha ng iyong sariling kapalaran. Huwag kang matakot na yakapin ang iyong pagiging natatangi at ipahayag ang iyong sarili ng buo. Ang mundo ay nangangailangan ng iyong liwanag, kaya't hayaang lumiwanag ito sa pamamagitan ng iyong mga salita, kilos, at pangarap.
Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Pebrero 26, 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo na ang iyong emosyon ay dumadaloy na parang alon sa dagat, patuloy na nagbabago, minsan banayad at mapayapa, minsan malakas at tila naghahanap ng direksyon. Ikaw, bilang isang Cancer, ay may malalim na koneksyon sa iyong panloob na mundo, at ang bawat paggalaw ng enerhiya sa paligid mo ay may direktang epekto sa iyong nararamdaman. Ang buwan, na siyang iyong gabay na planeta, ay kasalukuyang lumilipat sa ilalim ng impluwensya ng Aquarius, at ito ay nagbibigay sa iyo ng isang mas matalas na pakiramdam ng pagmamasid at mas malawak na pangunawa sa mga nangyayari sa iyong paligid. Mapapansin mong mas bukas ang iyong isipan sa mga posibilidad, at mas malalim ang iyong pananaw sa mga sitwasyon na maaaring dati ay hindi mo masyadong pinagtutuunan ng pansin. Ang iyong kakayahang tingnan ang mga detalye at damhin ang tunay na kahulugan ng mga bagay ay magiging mas malinaw ngayon, na parang isang salamin na nilinis mula sa alikabok. Samantalahin ang pagkakataong ito upang tunay na maunawaan ang iyong kapaligiran, sapagkat sa mga munting obserbasyon, maaaring matuklasan mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap, mga kasagutang matagal nang nasa harapan mo, ngunit ngayon mo lamang napagtatanto. Habang ginagalugad mo ang araw na ito, maaaring mapansin mong may bahagyang pakiramdam ng pagkabalisa o kawalan ng direksyon na dumadaloy sa iyong isipan. Maaaring may mga alalahanin kang hindi mo ganap na naunawaan, isang tila hindi matukoy na enerhiya na bumabalot sa iyo, na parang isang alon na hindi mo makita ngunit nararamdaman mong naroon. Huwag mong hayaan na madaig ka ng mga hindi siguradong damdamin. Sa halip, gamitin mo ito bilang isang pagkakataon upang mas lalong mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Ang paggawa ng mga gawain na makakatulong sa iyong pag-ground, tulad ng malalim na paghinga, pagmumuni-muni, o simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar, ay maaaring maging susi sa muling pagkamit ng balanse at kapayapaan ng loob. Ang katahimikan ay may kapangyarihang ipakita sa atin ang mga sagot na hindi natin marinig kapag tayo ay masyadong abala sa ingay ng mundo. Kapag pinili mong bumagal at makinig sa sarili mong damdamin, mas madali mong mararamdaman ang tunay mong pangangailangan, at mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang susunod mong hakbang. Ang araw na ito ay isang paalala na sa kabila ng anumang emosyonal na unos, ikaw ay may kakayahang manatiling matatag at hanapin ang iyong gitna. Ang takbo ng iyong araw ngayon ay maaaring humikayat sa iyo na pagnilayan ang mga aspeto ng iyong buhay na kailangang pakawalan upang bigyang daan ang mga bagong simula. May mga bagay tayong pinanghahawakan hindi dahil kailangan pa natin ang mga ito, kundi dahil natatakot tayong bumitaw. Minsan, ito ay isang alaala ng nakaraan na matagal nang hindi nagdadala ng saya, ngunit patuloy pa rin nating iniingatan. Minsan naman, ito ay isang relasyon na matagal nang hindi nagbibigay ng kapayapaan, ngunit nananatili tayo dahil hindi natin kayang harapin ang ideya ng pagkawala. Ngunit ang tunay na paglago ay nagmumula sa kakayahang yakapin ang pagbabago at palayain ang anumang pumipigil sa ating pag-usad. Ano ang mga bagay sa iyong buhay na nararamdaman mong hindi mo na kailangang dalhin pa? Anong mga bagong oportunidad ang nais mong papasukin sa iyong puso, ngunit hindi mo magawa dahil punong-puno pa ito ng mga lumang enerhiya? Ang buhay ay may likas na daloy, tulad ng tubig sa ilog na patuloy na dumadaloy at hindi nananatili sa iisang lugar. Ang paghawak sa nakaraan ay tulad ng pagtatangkang pigilan ang tubig gamit ang ating mga palad. Sa huli, ito ay kusa pa ring dadaloy, at tayo lamang ang mapapagod sa pagsisikap na pigilan ito. Ngayon, pagnilayan mo kung ano ang handa mong bitiwan upang magkaroon ng espasyo para sa bago. Sa mas praktikal na aspeto, ito rin ay isang magandang araw upang suriin ang iyong pang-araw-araw na gawain at alamin kung paano mo ito mapapaganda. Minsan, hindi natin napapansin na ang maliliit na bagay na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw ay may malaking epekto sa ating pangkalahatang kalagayan.
Ang isang hindi maayos na espasyo, isang nakasanayang gawain na hindi na produktibo, o isang ugali na hindi na nagsisilbi sa ating kabutihan ay maaaring unti-unting nagiging pabigat ng hindi natin namamalayan. Subukan mong maglaan ng oras upang ayusin ang iyong tahanan. Maaaring ito ay isang simpleng pag-aayos ng iyong mesa, pagtatapon ng mga bagay na hindi mo na ginagamit, o pagbabago ng paraan ng iyong pang-araw-araw na ritual. Ang bawat hakbang patungo sa positibong pagbabago, gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa iyong pangkalahatang kagalingan. Minsan, isang bagong paraan ng pagsisimula ng araw, tulad ng ilang minuto ng tahimik na pagmumuni-muni bago bumangon, o isang bagong playlist na magpapasaya sa iyong umaga, ay sapat na upang magbigay ng bagong sigla at pananaw sa buong araw mo. Ngayong araw, mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong mga relasyon, lalo na ang iyong koneksyon sa iyong pamilya at malalapit na kaibigan. Bilang isang Cancer, ikaw ay likas na mapagmahal at may malalim na pagmamalasakit sa iyong tahanan at sa mga mahal sa buhay. Maaari mong mapansin na may mga emosyonal na usaping lilitaw sa pagitan mo at ng iyong pamilya o malalapit na kaibigan. Ang mga ito ay maaaring nasa anyo ng isang hindi pagkakaunawaan na matagal nang naitago, o isang pag-uusap na matagal nang dapat nangyari, ngunit naantala dahil sa takot o pag-aalinlangan. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusap na ito. Sa halip, gamitin mo ang iyong kakayahang umunawa upang makahanap ng resolusyon. Ang bukas na komunikasyon ay maaaring maging daan upang mapatatag ang inyong relasyon at maalis ang anumang hindi pagkakaunawaan. Minsan, ang kailangan lamang upang mapawi ang bigat ng damdamin ay ang katapatan, ang simpleng pagpapahayag ng nararamdaman, nang walang takot sa kung paano ito tatanggapin ng iba. Sa bawat pagkakataong ibinibigay sa iyo upang makipag-ugnayan ng mas malalim, huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong tunay na sarili. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang huminga, magnilay, at pag-isipan ang iyong mga natutunan. Sa bawat sandaling lumilipas, ikaw ay lumalapit sa isang mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili, at sa iyong layunin sa buhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, upang mas lalong lumago, upang palayain ang hindi na kailangan, at upang yakapin ang mga pagbabagong maaaring magdala sa iyo ng mas malaking kasiyahan, at kapanatagan. Sa huli, ikaw ang may hawak ng iyong sariling paglalakbay, at ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man ito kaliit, ay isang patunay ng iyong patuloy na pag-usad patungo sa mas magandang bukas. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay puti at pilak. Ang puti ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isip, kapayapaan, at bagong simula, habang ang pilak naman ay may koneksyon sa intuisyon, emosyonal na lalim, at espiritual na pagkakaugnay. Ang pagsusuot o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo na mapanatili ang iyong kalmado, magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Ang maswerteng numero mo ay 2, 7, at 23. Ang 2 ay sumisimbolo sa balanse at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang 7 ay may koneksyon sa espiritualidad at introspeksyon, habang ang 23 ay nagdadala ng enerhiya ng pag-unlad at positibong pagbabago. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapakonekta sa iyo sa iyong emosyonal na sarili. Maaaring ito ay pagsulat ng iyong damdamin sa isang journal, pagninilay sa katahimikan, o kahit pakikipag-usap sa isang taong tunay na nakaunawa sa iyo. Ano man ang iyong piliin, siguraduhin mong ito ay isang aktibidad na nagpapalakas sa iyong koneksyon sa iyong sariling damdamin, at nagpapalalim sa iyong pangunawa sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat. Ano man ang nangyari ngayong araw, ano man ang mga pagsubok na iyong hinarap, tandaan mong ikaw ay lumalago at patuloy na nagiging mas matibay. Ang bawat karanasan, mabuti man o mahirap, ay isang hakbang patungo sa isang mas magandang hinaharap. Yakapin mo ang paglalakbay mo,
at huwag kalimutang ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay na iyong nakakamit. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Pebrero 26, 2025 sa araw na ito. Ang mga enerhiya ng sansinukob ay nag-aanyaya sa iyo upang pagnilayan ang iyong panloob na lakas bilang isang Leo. Ikaw ay ipinanganak na puno ng tapang, tiwala sa sarili, at likas na liderato. Ngunit may mga pagkakataon kung kailan sinusubok ang iyong kakayahang manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ngayon ay isa sa mga araw na iyon, isang pagkakataon upang ipakita kung gaano kakatibay sa kabila ng anumang hadlang na dumating sa iyong landas. Ang mga tukso at pagsubok na maaaring lumitaw sa araw na ito ay hindi lamang hamon kundi isang paraan upang ipakita kung gaano mo kakayanin ang bawat sitwasyon ng may dignidad at katalinuhan. Habang dumaraan ang mga sandali, pag-isipan kung paano hinuhubog ng mga ito ang iyong pananaw sa buhay at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon. Ang bawat hamon ay may kaakibat na aral. At kung paano mo ito haharapin ang siyang magpapakita kung gaano mo kayang ipaglaban ang iyong mga pangarap at paninindigan. Sa halip na tingnan ito bilang isang pabigat, isaalang-alang ito bilang isang hakbang patungo sa iyong patuloy na pag-unlad. Ang tapang ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng iyong tinig kundi sa tibay ng iyong loob, at ngayong araw ay isang pagkakataon upang ipakita kung gaano kakahanda sa anumang darating. Ang Leo ay isang palatandaan ng araw, nagniningning, puno ng sigla, at laging handang humarap sa mundo ng walang takot. Ngunit kahit na ang pinakamatingkad na bituin ay nangangailangan ng panahon upang muling sumiklab sa buong ningning nito. Kaya naman, ngayong araw, mahalagang bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang suriin kung paano mo pinangangalagaan ang iyong sariling kalusugan, kapakanan, at emosyonal na estado. Hindi ka palaging kailangang maging malakas sa paningin ng iba. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang tanggapin ang iyong kahinaan at gamitin ito bilang inspirasyon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. May mga oras na mas mabuting huminto at muling balansihin ang iyong sarili kaysa itulak ang sarili sa hangganan ng iyong kakayahan. Ang pagpapahinga ay hindi tanda ng kahinaan, bagkus ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng iyong patuloy na paglago. Ang pagbibigay ng oras sa sarili upang magmuni-muni, magpahinga, at alagaan ang iyong emosyonal na pangangailangan ay magbibigay sa iyo ng bagong sigla upang harapin ang mga hamon na darating. Sa kabila ng iyong likas na pagiging palaban at matapang, tandaan na may halaga rin ang pagiging mahinahon at may kakayahang unawain ang sariling damdamin sa paggalaw ng buwan sa ilalim ng impluwensya ng Aquarius. Ang iyong kaisipan ay maaaring dumaloy ng malaya at may kasiglahan. Ang koneksyong ito sa enerhiya ng hangin ay nagdadala ng inspirasyon at nagpapalawak ng iyong malikhaing pananaw. Ito ay isang magandang araw upang isaalang-alang ang mga bagong proyekto, makilahok sa mga brainstorming session, o makipagpalitan ng ideya sa iba. Huwag kang matakot na subukan ang mga hindi pangkaraniwang pananaw, sapagkat dito mo matutuklasan ang mga revolusyonaryong ideya na maaaring magbukas ng bagong landas para sa iyo. Gamitin ang pagkakataong ito upang makipag-ugnayan sa mga taong maaaring makatulong sa iyo upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap. Ang mga ideyang tila imposible noon ay maaaring magsimulang magkaroon ng hugis ngayon. Ang Aquarius ay isang palatandaang malaya at mapanlikha, kaya ang impluwensyang ito ay maaaring magbigay sa iyo ng kakaibang pananaw sa mga bagay. Kung dati ay tila limitado ang iyong mga posibilidad, ngayon ay maaaring makita mo ang mas malawak na saklaw ng iyong potensyal. Samantalahin mo ang pagkakataong ito upang palawakin ang iyong imahinasyon, ipahayag ang iyong mga ideya, at gawing realidad ang mga pangarap na matagal mo nang iniingatan sa iyong isipan. Habang dumaraan ang araw, mahalagang manatili kang may kamalayan sa iyong paligid. Bagamat puno ng potensyal ang araw na ito, may mga pagkakataong maaaring maging mapanlinlang ang enerhiya ng kapaligiran.
Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat mong sunggaban ng walang malalim na pagsusuri. Maging mapanuri sa bawat desisyon na iyong gagawin, lalo na sa mga aspeto ng buhay na may malaking epekto sa iyong hinaharap. Ang pagiging maingat at may direksyon sa bawat hakbang ay magbibigay sa iyo ng kalamangan upang maiwasan ang mga hindi inaasahang suliranin. Ang Leo ay may likas na tiwala sa sarili at minsan, dahil dito, maaaring mapadalos-dalos sa mga desisyon. Ngunit ngayong araw, mas mainam na ipagpaliban ang anumang mahalagang desisyon hanggang sa lubusan mong nauunawaan ang lahat ng aspeto ng sitwasyon. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugang takot kang sumubok. Sa halip, ito ay tanda ng katalinuhan at kahandaang tiyakin na ang bawat hakbang ay patungo sa tamang direksyon. Sa mas personal na aspeto, bakit hindi mo subukang dalhin ang liwanag sa iyong tahanan sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong kapaligiran? Ang Leo ay isang palatandaan na mahilig sa ginhawa, ganda, at pagiging elegante. Kaya't ang pagdaragdag ng inspirasyonal na mga dekorasyon sa iyong silid o opisina ay maaaring makatulong sa iyo upang mas mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang isang maaliwalas at maayos na espasyo ay may kakayahang magbigay ng mas malinaw na pag-isip, kaya't gamitin ang pagkakataong ito upang muling ayusin ang iyong paligid at gawing mas maaliwalas ang iyong tahanan. Ang iyong kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong pang-araw-araw na disposisyon, kaya kahit simpleng pagbabago tulad ng pagdaragdag ng halaman, pagsasaayos ng ilaw, o pagpapalit ng kulay ng iyong silid ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong inspirasyon at sigla. Ang Leo ay likas na malikhain at mahilig sa kaayusan, kaya't ang paglalaan ng oras upang gawing mas komportable at kaaya-aya ang iyong paligid ay magbibigay sa iyo ng dagdag na lakas upang harapin ang anumang hamon. Ang iyong tahanan ay dapat maging isang lugar kung saan maaari mong maramdaman ang kapanatagan at kaginhawahan. Isang kanlungan kung saan maaari kang magpahinga at muling mag-recharge upang maipagpatuloy ang iyong mga layunin ng may buong sigla at determinasyon. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo sa kayamanan, tiwala sa sarili, at kasaganaan, habang ang pula naman ay kumakatawan sa tapang, sigla, at pagkilos. Ang pagsusuot ng damit o accessories na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na enerhiya upang harapin ang araw ng may kumpiyansa at determinasyon. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 9, at 18. Ang 3 ay kumakatawan sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang 9 ay sumisimbolo sa espiritual na karunungan at pagkumpleto, habang ang 18 ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at katiyakan. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsisimula ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin. Maaaring ito ay isang proyekto, isang creative na gawain, o kahit isang simpleng hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Ang mahalaga ay kumilos ka at huwag mong hayaang lumipas ang araw ng walang ginagawa upang lumapit sa iyong pangmatagalang layunin. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga karanasan. Ang bawat araw ay isang aral, at sa pamamagitan ng pagninilay, mas mauunawaan mo kung paano mo magagamit ang mga natutunan mo upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan na hindi palaging tungkol sa tagumpay o pagkapanalo ang mahalaga. Minsan, ang simpleng katotohanang natuto ka at lumago ay sapat na upang maging isang matagumpay na araw, habang ipinagpapatuloy mo ang iyong paglalakbay. Palaging tandaan na ikaw ay isinilang upang maging isang liwanag sa buhay ng iba. Ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon, magdala ng sigla, at ipakita ang tapang sa gitna ng hamon ay isang bagay na hindi lahat ay may kakayahang gawin. Kaya't ipagmalaki mo kung sino ka, ipagpatuloy ang iyong magandang laban, at huwag mong kalimutang ipagdiwang ang bawat hakbang na iyong nararating. Ang kinabukasan ay puno ng pangako, at sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay patuloy na nagiging mas matatag at mas handa sa mga biyayang darating sa iyong buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope
para sa Virgo, para sa Pebrero, 26, 2025, sa araw na ito. Hayaan mong yakapin ang pagsasanib ng talino at praktikalidad na siyang pundasyon ng iyong pagkatao bilang isang Virgo. Ikaw ay likas na mapanuri, masinop, at may malalim na pangunawa sa mga detalye ng buhay. Kaya naman ang iyong kakayahang balansehin ang lohika at emosyon ay isang biyayang magagamit mo ng husto ngayon. Ang enerhiyang bumabalot sa araw na ito ay nagbibigay liwanag sa parehong liwanag at anino sa iyong buhay, na siyang nagdadala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang pagtanggap sa dualidad na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw, isang pangunawa na ang bawat liwanag ay may kasamang anino, at sa parehong paraan, ang bawat pagsubok ay may dalang pagkakataon upang lumago. Kapag natutunan mong yakapin ang ganitong konsepto, mas madali mong matatanggap ang anumang pagbabago sa iyong buhay ng may mas bukas na isipan, at mas matibay na damdamin. Habang lumalakad ang buwan sa ilalim ng impluwensya ng Aquarius, maaari mong maramdaman ang bahagyang paglayo ng iyong emosyon mula sa iyong mga iniisip, na siyang nagbibigay sa iyo ng pagkakataong masuri ang mga sitwasyon ng may mas matatag na pananaw. Ang distansyang ito ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng damdamin, kundi isang pagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makita ang mas malaking larawan, isang kakayahang makita ang mga bagay nang hindi naapektuhan ng pansamantalang emosyon. Minsan, kapag tayo ay masyadong malapit sa isang sitwasyon, nagiging mahirap makita ang kabuuan nito. Kaya naman ang kakayahang lumayo at pagmasdan ito mula sa ibang perspektibo ay isang mahalagang kasanayan na maaaring magdulot ng mas tamang desisyon at mas matibay na direksyon sa buhay. Sa pamamagitan ng ganitong pagtingin, maaari mong linangin ang mas epektibong mga desisyon at tuklasin ang mga katotohanang maaaring hindi mo agad napansin noon. Huwag matakot sa distansyang ito, sapagkat ito ay isang paalala na minsan, ang malinaw na pag-iisip ay nagmumula sa kakayahang humakbang pabalik upang tunay na maunawaan ang kabuuan ng sitwasyon. Ito ay isang araw na puno ng potensyal para sa koneksyon at mas malalim na pag-unawa. Sa iyong pagiging Virgo, mayroon kang likas na hilig sa pagtulong sa iba at sa pagbibigay ng makabuluhang payo sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayon, hinihikayat kang gamitin ang iyong kakayahang ito upang maghatid ng kabutihan sa iyong paligid. Marahil ay isang simpleng ngiti, isang mensahe ng pagdamay, o isang maliit na kilos ng kabaitan ang kailangan ng isang tao upang gumaan ang kanilang araw. Ang mga ganitong maliliit na aksyon ay maaaring magdala ng hindi inaasahang liwanag sa buhay ng iba, at kadalasan, hindi natin namamalayan kung paano nakakatulong ang ating presensya sa iba. Ang iyong likas na malasakit at pagnanais na gawing mas maayos ang mundo ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, kaya gamitin ito upang magdala ng positibong pagbabago sa paligid mo. Maging bukas sa pagbibigay ng positibong enerhiya, at mapapansin mong babalik din ito sa iyo sa mga hindi mo inaasahang paraan. Ang bawat magandang intensyon at mabuting kilos na iyong inilalabas sa mundo ay may kakayahang bumalik sa iyo sa paraang hindi mo pa nakikita, kaya ipagpatuloy mo lang ang iyong pagiging bukas palad at matulungin sa iba, bagamat maaaring maramdaman mo ang hatak ng mas malalim at mas introspektibong enerhiya sa araw na ito. Tandaan na ang pagpapanatili ng isang bukas at mahabaging puso ay makakatulong sa iyong gabayan ang iyong sarili sa anumang hamon. Hindi kailangang laging maging perpekto ang lahat. Ang tunay na kahulugan ng kagandahan ay matatagpuan sa kakayahang yakapin ang sariling pagkukulang at gamitin ito bilang tulay upang lumago. Ang mga maliliit na kilos ng kabaitan na iyong ipinamamahagi ay may kapangyarihang lumikha ng alon ng positibong enerhiya na maaaring makaapekto hindi lamang sa iyo kundi pati sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang kakayahang maging mapagpatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili, ay isang regalong maaari mong piliing ibigay ngayon. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng sariling pagdududa o labis na pagpuna sa iyong sarili.
sapagkat ang bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa kabutihan ay isang hakbang din patungo sa iyong sariling kaginhawaan. Maglaan ng sandali ngayon upang pagnilayan kung paano nakakaimpluwensya ang iyong presensya sa mundo sa paligid mo. Bilang isang Virgo, madalas kang naglalagay ng mataas na pamantayan hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iba. Ngunit sa araw na ito, subukang tingnan ang iyong sarili ng may mas mahinahong mga mata, hindi upang husgahan ang iyong sarili, kundi upang ipagdiwang ang iyong mga nakamit, gaano man ito kaliit o kalaki. Minsan, ang pagiging masyadong mapanuri sa sarili ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang bigat sa iyong isipan at puso. Ngunit sa halip na ituon ang pansin sa kung ano ang kulang o hindi mo pa nagagawa, subukan mong pahalagahan ang mga bagay na iyong naabot at ang mga positibong pagbabago na iyong nagawa, kahit pa ito ay sa pinakamaliit na paraan. Ang pagiging mapag-isip at mapagmasid ay isang biyaya, ngunit huwag mong hayaang maging hadlang ito sa iyong kakayahang maranasan ang kasalukuyang sandali ng buong puso. Sa bawat hininga, sa bawat sandali, may oportunidad kang maramdaman ang kagandahan ng buhay sa pinakapayak at pinakamalalim nitong anyo. Yakapin mo ito, at hayaan mong ang araw na ito ay maging isang paalala na ikaw ay sapat, ikaw ay may halaga, at ikaw ay nasa tamang landas. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berde, kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo sa kasiglahan, bagong simula, at emosyonal na balanse, habang ang kayumanggi ay kumakatawan sa katatagan, seguridad, at koneksyon sa realidad. Ang pagsusuot ng damit o paggamit ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang manatiling nakatuon sa iyong mga layunin habang pinapanatili ang isang mahinahong isipan. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 7, at 21. Ang 2 ay kumakatawan sa balanse at harmonya. Ang 7 ay isang numero ng espiritual na karunungan at introspeksyon. At ang 21 ay nagpapahiwatig ng pagsasara ng isang kabanata at pagsisimula ng panibago. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pag-aayos ng iyong espasyo, maging ito man ay iyong opisina, silid, o isang lugar na madalas mong ginugugulan ng oras. Ang Virgo ay isang palatandaang may likas na hilig sa kaayusan, at ang simpleng gawain ng paglilinis o muling pag-aayos ng iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon at mas positibong enerhiya. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan kung paano mo nais ipagpatuloy ang iyong landas. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago. Ngunit ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng iyong nagawa, kundi sa lalim ng iyong pangunawa sa sarili. Ipagmalaki ang iyong mga hakbang, gaano man ito kaliit, at tandaan na ang bawat kilos ng kabutihan, bawat pagsusumikap, at bawat sandali ng pagmumuni-muni ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tunay na layunin. Habang nagpapatuloy ang iyong paglalakbay, tandaan na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagiging tama o pagiging perpekto. Ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa iyong kakayahang yakapin ang mga pagbabago, harapin ang mga pagsubok ng may tapang, at manatiling tapat sa iyong sarili. Sa bawat araw na dumaraan, ikaw ay nagiging mas matibay, mas matalino, at mas handa sa mga biyayang paparating sa iyong buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Pebrero 26, 2025. Sa pagdating ng araw na ito, maaari mong maramdaman ang pagyakap ng kagandahan ng iyong sariling pag-isip. Bilang isang Libra, isa kang individual na may likas na kahusayan sa sining ng pagninilay at pagsusuri ng mga bagay-bagay. Mayroon kang pambihirang kakayahang magbalanse ng lohika at emosyon, dahilan upang madalas kang huminto sandali upang suriin ang iyong damdamin, mga ideya, at pananaw sa buhay. Ngayon, ang enerhiya ng buwan sa ilalim ng impluwensya ng Aquarius ay nagpapalakas ng iyong matalas na isipan at hinahamon kang gamitin ito sa mas mataas na antas.
Higit kailanman, mas magiging malinaw sa iyo ang mga bagay na dati mong pinag-aalinlanganan. Maaari mong matuklasan ang mga bagong perspektiba na dati ay hindi mo isinasaalang-alang, at maaaring magkaroon ng mas malalim na kahulugan ang mga pangyayari sa iyong paligid. Ang iyong talino ay higit na magniningning ngayon, kaya samantalahin ang pagkakataong ito upang pagnilayan ang iyong mga interes, tuklasin ang mga bagong konsepto, at ipalabas ang iyong likas na intelektual na karisma. Ang iyong isipan ay parang isang malawak na hardin ng imahinasyon, patuloy na lumalago at umuunlad, naghahanap ng liwanag ng kaalaman at karanasan. Sa araw na ito, maaaring mas mapansin mo ang mga ideyang pumapasok sa iyong kamalayan. Maaari kang makaramdam ng inspirasyon na subukan ang isang bagong bagay, matuto ng isang bagong kaalaman, o makipag-usap sa mga taong may parehong pananaw sa buhay. Ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip ay maaaring biglang lumitaw sa gitna ng iyong malalim na pagninilay. Ang talino mo ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, at ngayon ay panahon upang ipagmalaki ito at gamitin sa iyong sariling kapakinabangan. Maaari mo ring gamitin ang pagkakataong ito upang ibahagi ang iyong nalalaman sa iba, sapagkat sa bawat pagpapahayag ng iyong ideya, mas lalo mo itong nauunawaan at napapaunlad, dahil ang buwan ay nasa Aquarius. Maaari mong maramdaman ang isang kakaibang enerhiya na nagpapalakas sa iyong kakayahang mag-isip ng malaya at walang hangganan. Ang iyong malikhaing imahinasyon ay maaaring lumawak, at ang mga ideya na dati mong hindi pinapansin ay maaaring biglang magkaroon ng malinaw na direksyon. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong isipan ay isang kayamanan na hindi mo dapat ipagwalang bahala. Maaari mong gamitin ang iyong katalinuhan upang mapabuti ang iyong buhay at buhay ng iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga pananaw, malikhaing ideya, at malalim na pangunawa sa mundo. Ang iyong kakayahang kumonekta sa iba gamit ang intelektual at emosyonal na lalim ay maaaring maging daan upang makahanap ka ng mga taong makakatulong sa iyo sa iyong personal at profesional na mga layunin. Mahalaga rin na bigyang pansin kung paano naapektuhan ng iyong damdamin ang iyong pananaw sa buhay. Ang kasiyahan at kasapatan sa sarili ay may malalim na epekto sa iyong interaksyon sa mundo. Kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong sarili at yakapin ang iyong tunay na pagkatao, mas madali mong makukuha ang respeto at paghanga ng iba. Ikaw ay isang nilalang na may likas na karisma, hindi lamang dahil sa iyong pisikal na anyo, kundi dahil sa iyong kahanga-hangang kakayahang makipag-ugnayan sa iba ng may pagpapahalaga at pagmamahal. Sa iyong pagiging natural na diplomatiko, kaya mong buuin ang mga tulay na nagdudugtong sa iba't ibang pananaw, kaya naman ngayon ay magandang araw upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan at palakasin ang iyong mga relasyon. Sa iyong malalim na pagmumuni-muni, maaaring mapagtanto mo na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa pagiging totoo sa iyong sarili. Ang iyong likas na kakayahang umakit ng mga tao ay nagmumula sa iyong kumpiyansa, talino, at mabuting puso. Habang pinapalakas mo ang iyong sarili mula sa loob, lalong lumalakas ang enerhiya ng iyong karisma, na siyang nagdadala ng positibong atensyon at oportunidad sa iyong buhay. Huwag mong pigilan ang sarili mong ipahayag kung sino ka talaga. Ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa pagiging matapat sa iyong sarili at sa iyong mga prinsipyo. Sa buong araw na ito, maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari na maganap. Sa halip na matakot o mag-alala, yakapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang mga sorpresa ay madalas na nagdadala ng mahahalagang aral na makakatulong sa iyong paglago bilang isang individual. Sa halip na lumaban sa pagbabago, hayaang ito ay maging inspirasyon upang magbukas ng bagong pintuan ng posibilidad. Hindi mo kailangang malaman agad ang lahat ng sagot. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay dumadating sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Buksan mo ang iyong puso at isipan sa mga pagbabago, sapagkat ang mga ito ang maaaring magdala sa iyo sa direksyong mas angkop sa iyong pag-unlad. Sa mas praktikal na aspeto,
ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul at pilak. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, katalinuhan, at katiwasayan ng isipan, habang ang pilak ay nagdadala ng enerhiya ng intuisyon at espiritual na kaliwanagan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse at kalinawan ng pag-isip sa buong araw. Maaari mo ring gamitin ang pagkakataong ito upang palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at inspirasyon, isang tahimik na sulok para sa pagninilay, isang librong nagbibigay kaalaman, o isang musika na nagpapakalma sa iyong diwa. Ang maliliit na detalye ng iyong kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong enerhiya. Kaya siguraduhing napapalibutan mo ang iyong sarili ng mga bagay na nagdadala ng positibong damdamin at inspirasyon. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 9, at 27. Ang 5 ay sumisimbolo ng pagbabago at kakayahang mag-adapt sa bagong sitwasyon. Ang 9 ay kumakatawan sa espiritual na karunungan at habag. At ang 27 ay nagpapahiwatig ng mas mataas na pangunawa at koneksyon sa mas malalim na aspeto ng buhay. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagbabasa ng isang libro o panonood ng isang bagay na nagbibigay ng bagong kaalaman. Ang iyong isipan ay handang tumanggap ng bagong impormasyon ngayon, kaya samantalahin ang pagkakataong ito upang palawakin ang iyong pananaw sa mundo sa pagtatapos ng araw. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magmuni-muni at pasalamatan ang lahat ng nangyari, maging mabuti man o hindi ayon sa iyong inaasahan. Ang bawat araw ay isang bagong pahina ng iyong buhay, at ang paraan kung paano mo ito isinusulat ay nakasalalay sa iyo. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, at sa bawat araw, natututo ka ng bagong bagay tungkol sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Habang papalapit ang gabi, tandaan na ikaw ay isang libra. Isang individual na may likas na kagandahan, katalinuhan, at kakayahang magdala ng harmonya sa kanyang paligid. Patuloy mong linangin ang iyong isip at puso, at hayaang ang iyong liwanag ay magbigay inspirasyon hindi lamang sa iyo kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong tunay na halaga ay matatagpuan hindi lamang sa iyong panlabas na anyo, kundi sa lalim ng iyong isipan at sa ganda ng iyong pagkatao. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Pebrero 26, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang malakas at makapangyarihang enerhiya na maaaring magbago depende sa iyong pananaw at paraan ng pagtanggap sa mga kaganapan sa iyong paligid. Bilang isang Scorpio, ikaw ay isang nilalang na likas na malalim ang pangunawa, matalas ang pakiramdam, at puno ng misteryo. Ang iyong pagiging palaisipan ay isang biyaya na nagbibigay daan sa iyo upang tuklasin ang mga nakatagong katotohanan, hindi lamang sa ibang tao kundi lalo na sa iyong sarili. May kakayahan kang basahin ang mga hindi sinasabi, maramdaman ang mga hindi ipinapakita, at unawain ang mga damdaming mahirap ipaliwanag. Ngayon, ang enerhiya ng araw ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim pang pagsusuri sa iyong emosyon, mga pangarap, at maging sa mga lihim na nais mong alamin. Ito ay isang pagkakataon upang mas makilala mo pa ang iyong sarili at tuklasin ang mga bahagi ng iyong pagkatao na maaaring hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ang iyong likas na pagkahilig sa pagsisiyasat at pag-unawa sa masalimuot na bahagi ng buhay ay mas lalong paigtingin ng enerhiya ng araw na ito. Maaari mong maramdaman ang isang matinding pagnanais na lumayo sandali mula sa ingay ng mundo upang bigyang pansin ang iyong sariling damdamin. Ang katahimikan ay magiging isang mahalagang kasangkapan upang matuklasan mo ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Sa panahong ito, maaari mong maramdaman ang mas malakas na koneksyon sa iyong intuisyon, isang gabay na matagal nang gumagabay sa iyo sa tamang landas. Ang introspeksyon ay magiging isang mahalagang bahagi ng iyong araw,
at sa pamamagitan nito, mas mauunawaan mo ang iyong tunay na kagustuhan at pangarap. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay maaaring hindi laging malinaw o agad-agad na dumating, ngunit sa pagbibigay ng oras upang pag-isipan ang iyong direksyon sa buhay, mas magiging madali para sa iyo ang paglalakbay tungo sa mas malalim na kaalaman tungkol sa iyong sarili. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng impluwensya ng Aquarius, hinihikayat ka nitong hanapin ang tamang balanse sa pagitan ng iyong personal na kagustuhan at ng mga pangangailangan ng iba. May posibilidad na mas maging emosyonal ka ngayon, ngunit mahalaga rin na panatilihin ang isang patas at lohikong pananaw sa bawat sitwasyong kakaharapin mo. Ang pagiging malalim at sensitibo ay maaaring magdulot ng mas matinding reaksyon sa mga bagay na may kinalaman sa damdamin, ngunit sa halip na hayaang lamunin ka ng emosyon, subukang tingnan ang sitwasyon mula sa isang mas mataas at mas malawak na perspektibo. Hindi lahat ng bagay ay kailangang damdamin ang manaig, may mga pagkakataong mas mainam ang paggamit ng isipan upang makahanap ng solusyon sa anumang suliranin. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse sa iyong emosyon at isipan, mas madali mong makikita ang tamang direksyon na dapat mong tahakin. Ang Aquarius ay isang tanda na sumasagisag sa pagiging bukas sa pagbabago at pagyakap sa mga bagong pananaw. Kaya gamitin ang enerhiyang ito upang matuto at lumago sa aspeto ng iyong relasyon sa ibang tao. Maaari mong mapansin na ang iyong aura ay mas matindi kaysa sa karaniwan. May isang hindi maipaliwanag na enerhiya sa iyo na tila humihila sa atensyon ng iba. Ito ay maaaring maging isang malakas na puwersa ng atraksyon na maaaring makapagbigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Maaari itong maging isang magandang pagkakataon upang palalimin ang koneksyon mo sa mga mahal mo sa buhay. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o hindi malinaw na damdamin sa isang relasyon, ngayon ang tamang panahon upang bigyan ito ng linaw. Ang iyong pagiging matapat at direkta ay isang katangiang hinahangaan ng iba, kaya gamitin ito upang mapanatili ang harmonya sa iyong mga personal na ugnayan. Hindi mo kailangang matakot na ipahayag ang iyong tunay na damdamin, ngunit tiyakin din na gagamitin mo ang iyong malalim na pangunawa upang mahanap ang tamang paraan ng komunikasyon. Sa kabila ng lakas na dala ng araw na ito, mahalagang bigyan mo rin ang iyong sarili ng oras upang magpahinga at alagaan ang iyong sariling kapakanan. Ang pagiging Scorpio ay nangangahulugan na madalas mong inaalala ang kapakanan ng iba bago ang sarili mong pangangailangan. Ngunit ngayong araw, subukang ilaan ang oras para sa sarili mo. Ang pagbibigay ng oras para sa self-care ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan. Maglaan ng sandali upang huminga ng malalim, magmuni-muni, at gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Ang pag-aalaga sa iyong sarili ay isang paraan ng pagpapalakas ng iyong enerhiya upang mas maging epektibo ka sa pagtulong sa iba. Sa pagpapahinga, mas makakakuha ka ng panibagong lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay pula at itim. Ang pula ay sumisimbolo ng tapang, determinasyon, at matinding damdamin, habang ang itim ay nagpapahiwatig ng misteryo, proteksyon, at lalim ng pag-iisip. Ang pagsusuot o paggamit ng mga kulay na ito ay maaaring makatulong upang palakasin ang iyong kumpiyansa at panloob na lakas. Ang kulay pula ay maaaring magbigay sa iyo ng enerhiya upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating, habang ang itim ay magsisilbing proteksyon laban sa anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong kaisipan at emosyon. Sa pamamagitan ng pagyakap sa enerhiya ng mga kulay na ito, mas mararamdaman mo ang iyong sariling kapangyarihan at mas magiging matatag ka sa harap ng anumang pagsubok. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7, at 22. Ang 3 ay kumakatawan sa pagkamalikhain at komunikasyon. Ang 7 ay nagdadala ng espiritual na karunungan, at ang 22 ay isang makapangyarihang numero na sumisimbolo sa kakayahang gawing realidad ang iyong mga pangarap.
Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal o diary. Sa pamamagitan ng pagsusulat, maaari mong mailabas ang iyong nararamdaman at mas maunawaan ang iyong sarili. Ang pagsasanay sa ganitong gawain ay maaaring makatulong sa iyo upang mas makita ang mga bagay sa mas malinaw at positibong pananaw. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng iyong natutunan. Ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, ay may dalang aral na maaaring makatulong sa iyong personal na paglago. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto at pagbabago, at bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan na bilang isang Scorpio, ikaw ay isang nilalang na may malalim na pangunawa at matinding determinasyon. Ikaw ay may kakayahang makahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sulok ng buhay. Ano man ang iyong maranasan sa araw na ito, harapin ito ng may tapang, tiwala sa sarili, at bukas na isipan. Ang iyong landas ay puno ng kahulugan at layunin, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas lumalapit ka sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Pebrero 26, 2025. Ang araw na ito ay bumabalot sa iyo ng isang mahiwagang enerhiya na nagdadala ng malalim na pagninilay at emosyonal na paglilinis. Bilang isang Sagittarius, likas kang masayahin, puno ng inspirasyon, at may malakas na udyok na akayin ang iba patungo sa mas maliwanag na direksyon. Subalit, ngayong araw, hinihikayat kang ilaan ang parehong lakas na ito upang suportahan ang iyong sarili, hindi lamang ang iba. Ang iyong malasakit at kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba ay isang biyaya, ngunit ngayon ay isang paalala na ikaw rin ay may sariling damdamin at pangangailangan na dapat mong pahalagahan. Hindi mo kailangang ipagpaliban ang sarili mong kagalingan para lamang mapaligaya ang iba. Ang pag-aalaga sa iyong sariling emosyonal at espiritual na estado ay isang tanda ng tunay na kalakasan at hindi kahinaan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa iyong sarili, mas magiging handa kang harapin ang mundo ng may mas matatag na pundasyon ng kaligayahan at kapanatagan. Maaari mong maramdaman na may bumabalot na pangamba o bigat sa iyong isipan. Isang uri ng pakiramdam na tila may nais kang bitawan, ngunit hindi mo matukoy kung ano. Ito ay isang paanyaya upang pag-isipan kung may mga bagay kang kinikimkim, mga alaala, hinanakit, o mga bagay na matagal mo nang nais pakawalan ngunit hindi mo nagagawa. Ang emosyon ay bahagi ng iyong paglalakbay, ngunit hindi mo kailangang manatili sa anino ng nakaraan. Ang kalayaan ay isang paunahing tema sa iyong buhay, at ngayon, binibigyan ka ng pagkakataong tunay na maranasan ito sa mas malalim na antas. Kung may mga pangyayari o alaala na patuloy mong binabalikan at tila humahadlang sa iyong pag-usad, ito na ang tamang sandali upang tanungin ang iyong sarili. Ano ang tunay na halaga ng pagpapanatili ng mga ito? Kung ito ay nagdudulot lamang ng pasanin, baka ito na ang tamang oras upang palayain ang sarili sa tanikala ng nakaraan at bigyang daan ang isang mas malayang kinabukasan habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito. Pag-isipan kung paano mo ginagamit ang iyong karunungan upang mas maging malinaw ang iyong pananaw. Ang iyong isipan ay malawak, puno ng ideya, at madalas ay nakatuon sa hinaharap. Ngunit ang araw na ito ay isang paalala na minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay hindi sa kung ano ang susunod mong gagawin, kundi kung paano mo haharapin ang kasalukuyan. Maaaring may mga bagay kang pilit na iniiwasan dahil ayaw mong harapin ang sakit o pagkalito na dulot nito. Ngunit ngayon, hinihikayat kang harapin ito ng may tapang. Hindi lahat ng sagot ay makikita agad, at hindi lahat ng bagay ay kailangang agad na maunawaan. Minsan, ang pagtanggap sa kawalang katiyakan ay ang unang hakbang tungo sa tunay na kalinawan. Sa bawat sandali ng pagninilay, maaaring mapagtanto mong ang hinahanap mong sagot ay matagal nang nasa harapan mo, hinihintay ka lamang na mapansin ito ng walang takot o alinlangan.
Ang buwan sa ilalim ng impluwensya ng Aquarius ay nagdadala ng enerhiya ng malinaw na pag-isip at emosyonal na paglilinis. Hinihikayat kang suriin ang iyong damdamin ng may layunin at lohika, sa halip na hayaan silang lamunin ka. Ano ang mga emosyon na matagal mo nang bitbit? Mayroon bang mga bagay na hindi mo pa pinapalaya? Ang bawat pagbitaw ay isang hakbang patungo sa panibagong simula. Huwag matakot sa proseso ng paglilinis, ito ay isang kinakailangang yugto upang mas maramdaman mo ang tunay na kalayaan. Ang kalinawan ng isipan ay nagsisimula sa pagtanggap ng katotohanan, gaano man ito kasakit o kahirap harapin. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa katotohanan ito, nagkakaroon ka ng kakayahang kontrolin ang iyong emosyon, sa halip na hayaan silang kontrolin ka. Sa sandaling piliin mong tanggapin ang nararamdaman mo at hayaang ito ay dumaloy ng natural, mararamdaman mo ang isang bagong uri ng kapayapaan, ang kapayapaang nagmumula sa tunay na pagpapalaya sa sarili, sa aspeto ng iyong relasyon sa iba. Maaaring may mga pagkakataon ngayong araw na mas gusto mong mapag-isa, ngunit ito ay isang pagkakataon din upang pagnilayan kung paano mo mapapalakas ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagiging totoo sa iyong sarili ay isang mahalagang bahagi ng iyong relasyon. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o hindi malinaw na emosyon sa pagitan mo at ng iba, gamitin ang araw na ito upang linawin ito. Ang iyong kakayahang magsalita ng may katotohanan at pag-unawa ay isang malakas na sandata, gamitin ito ng may malasakit at kahinahunan. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban, at hindi lahat ng hindi pagkakaintindihan ay nangangailangan ng mahigpit na depensa. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang makinig, umunawa, at hayaang ang pagmamahal at respeto ang maging gabay sa pakikipag-ugnayan. Kung may mga damdamin kang hindi mo pa naipapahayag, baka ito na ang tamang pagkakataon upang sabihin ang nais mong sabihin ng may tapat na puso at walang takot sa paghatol ng iba. Sa aspeto ng iyong personal na pag-unlad, ito ay isang araw ng pagbabago. Ang sakit, galit, o hinanakit na matagal mo nang kinikimkim ay hindi bahagi ng iyong tunay na pagkatao. Ang mga ito ay parang ulap lamang sa malawak mong langit, dumaraan, ngunit hindi nagtatagal. Kapag natutunan mong hayaan silang lumipas, mas magiging malaya ka. Ang positibong enerhiya ay may puwang lamang kung may handa kang bitawan upang ito ay mapasok. Ngayon ay isang magandang araw upang magsimula ng panibagong kabanata, hindi dahil kailangan mong kalimutan ang nakaraan, kundi dahil mas nararapat kang magpatuloy ng may mas magaan na puso. Ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang piliin ang kapayapaan, upang lumago, at upang yakapin ang bagong simula na naghihintay sa iyo. Sa pagtanggap sa bawat bahagi ng iyong paglalakbay, maging ito man ay saya, lungkot, tagumpay, o kabiguan, ikaw ay mas lalong magiging matatag at handa para sa kung ano ang susunod na darating sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay bughaw at dilaw. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at espiritual na balanse. Samantalang ang dilaw ay nagdadala ng liwanag, saya, at lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paglalagay ng mga bagay sa iyong paligid na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng iyong positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 9, at 23. Ang 5 ay kumakatawan sa kalayaan at pagbabago. Ang 9 ay sumisimbolo ng espiritual na pag-unlad at pagpapalaya sa nakaraan, habang ang 23 ay nagdadala ng enerhiya ng kumpiyansa at aksyon. Ang iyong maswerteng gawain ngayong araw ay ang pagninilay o pagsulat ng iyong mga saloobin. Sa pamamagitan ng pagninilay, maaari mong makita ang mga sagot na iyong hinahanap. Ang pagsusulat naman ay isang paraan upang maipahayag ang iyong damdamin ng walang pangamba. Maaari mong subukang isulat ang mga bagay na nais mong bitawan, at pagkatapos ay sunugin o itago ito bilang simbolo ng pagsisimula ng panibagong yugto. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang iyong mga natutunan.
Ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, ay may dalang aral na maaaring makatulong sa iyong personal na paglago. Minsan, ang mga pinakamahirap na yugto sa buhay ay siyang nagdadala ng pinakamalalim na karunungan. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay, marami ang nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Ngunit ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Tandaan na ikaw ay isang Sagittarius, malaya, matapang, at puno ng pag-asa. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng nakaraan ng mag-isa. Hayaan mong ang araw na ito ay maging simula ng isang bagong yugto, puno ng liwanag, inspirasyon, at walang hanggang posibilidad. Ang mundo ay puno ng oportunidad, at ang iyong landas ay patungo sa mas maliwanag at mas makabuluhang hinaharap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa Pebrero, 26, 2025. Sa araw na ito, ang liwanag ng buwan sa ilalim ng impluwensya ng Aquarius ay nagdadala ng kakaibang enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon, ngunit maaaring magdulot din ng pagninilay at pag-aalinlangan. Bilang isang Capricorn, likas mong taglay ang katatagan, disiplina, at matibay na pangako hindi lamang sa mga taong mahalaga sa iyo, kundi pati na rin sa iyong sariling pangarap at layunin sa buhay. Ikaw ay isang tao na hindi madaling matinag, may matibay kang pundasyon at hindi mo hinahayaan ang panlabas na ingay na guluhin ang iyong direksyon. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kang mas maging bukas sa iyong damdamin at kilalanin ang mga nararamdaman mong maaaring pilit mong inilalayo sa iyong sarili. Ang pagpapaubaya sa iyong emosyon ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Sa halip, ito ay isang pagpapakita ng iyong tunay na lakas, dahil ang pagtanggap sa sariling kahinaan ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pangunawa sa iyong sarili. Minsan, sa ating pagsusumikap na manatiling matatag, hindi natin namamalayan na nagiging masyado na tayong mahigpit sa ating sarili. Ang pagiging masipag at responsable ay magagandang katangian, ngunit hindi ibig sabihin nito na kailangan mong laging ipakita na kaya mo ang lahat ng mag-isa. Ang araw na ito ay isang paalala na kahit ang pinakamalalakas na tao ay may karapatang huminga, magpahinga, at hayaan ang iba na tumulong. May mga pagkakataon na ang bigat ng responsibilidad ay maaaring magdulot ng lungkot o pag-aalinlangan, at kung minsan, nagiging hadlang ito upang makita mo ang kabuuan ng iyong paglalakbay. Ang labis na pag-aalala sa kung paano mo patuloy na mapapanatili ang iyong katatagan ay maaaring maging pabigat kung hindi mo bibigyan ang iyong sarili ng sapat na pahinga. Sa araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang huminto sandali, lumingon sa iyong pinagdaanan, at pahalagahan ang lahat ng iyong naisakatuparan sa kabila ng mga pagsubok na iyong hinarap. Kung nararamdaman mong parang may bumabalot na lungkot o pangamba sa araw na ito, huwag mo itong labanan. Sa halip, yakapin mo ito bilang bahagi ng iyong emosyonal na proseso. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na laging malakas ka. Minsan, ang pag-amin sa sarili na pagod ka o nalilito ay isang paraan upang mapalaya ang bigat sa iyong puso. Ang kalungkutan ay isang emosyon lamang, hindi ito ang kabuuan ng iyong pagkatao. Ang bawat pakiramdam ay may dahilan, at ang mahalaga ay kung paano mo ito gagamitin upang matuto at lumago. Sa bawat lungkot na iyong nararanasan, may kaakibat itong pagkakataong lumalim ang iyong pangunawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang emosyon, kapag pinahintulutan mong dumaloy ito ng malaya, ay may kakayahang magdala ng kaliwanagan at bagong pananaw. Sa halip na hayaang lamunin ka ng mga mabibigat na emosyon, subukan mong gamitin ito bilang inspirasyon upang makalikha ng isang bagay na magpapahayag ng iyong nararamdaman. Ang sining, musika, o pagsusulat ay maaaring maging daan upang mailabas mo ang iyong nararamdaman nang hindi ito nagiging pabigat sa iyong isipan. Ang iyong kakayahang gawing produktibo ang anumang pagsubok na kinakaharap mo ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian.
Huwag mong kalimutan na sa bawat lungkot, may pagkakataon kang lumikha ng isang bagay na mas makabuluhan, isang bagay na hindi lamang makakatulong sa iyo, kundi maaaring magbigay rin ng inspirasyon sa iba. Ang malikhaing pagpapahayag ay isang mabisang paraan upang bigyang hugis ang iyong emosyon, at gawing isang positibong puwersa ang anumang nararamdaman mong kabigatan. Ngayong araw, subukan mong pag-isipan kung paano mo maaaring palawakin ang iyong pananaw pagdating sa pakikipag-ugnayan sa iba. Madalas kang sanay sa paggawa ng mga bagay ng mag-isa dahil alam mong kaya mo, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi mo kailangang kumonekta sa iba. Ang mga kaibigan, kapamilya, o kasamahan ay maaaring magdala ng liwanag sa iyong araw at magbigay ng perspektiba na maaaring hindi mo nakikita sa ngayon. Ang pagtanggap ng suporta mula sa iba ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, ito ay isang tanda ng katalinuhan dahil alam mong may halaga rin ang pagtutulungan. Sa mundo ng mga relasyon, ang bukas na komunikasyon at ang pagpapahalaga sa koneksyon sa iba ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kaligayahan at kapanatagan. Ang iyong matibay na determinasyon ay isang kayamanan, ngunit tandaan na may mga pagkakataon na ang pagsasama-sama ng ideya, kakayahan, at suporta mula sa iba ay maaaring magdala ng mas malalaking oportunidad kaysa sa pagsisikap ng mag-isa. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang isantabi ang sobrang pag-iisa at tanggapin ang lakas na dulot ng pagtutulungan. Huwag kang matakot na humingi ng tulong o makipag-ugnayan sa iba. Ang pagbabahagi ng mga pananaw at emosyon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga breakthrough sa iyong mga plano at pangarap. Ang koneksyon ay isang mahalagang bahagi ng buhay. At ang pagbibigay ng oras upang palalimin ang iyong relasyon sa iba ay maaaring magdulot ng higit pang sigla at inspirasyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung sakaling makaranas ka ng mga pagdududa sa araw na ito, huwag mong kalimutan na isa ka sa mga taong may pinakamatibay na pundasyon pagdating sa pagiging praktikal at maasahan. Kung may mga pagsubok man na dumating, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong baguhin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan. Sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang hakbang patungo sa mas matibay at mas maunlad na bersyon ng iyong sarili. Sa bawat hamon, may natatanggap kang bagong kaalaman na magagamit mo sa iyong hinaharap. Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa iyong patuloy na pag-unlad, at sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga ito ng may bukas na puso at isipan, mas nagiging handa ka sa anumang darating panghamon ng buhay. Sa aspeto ng iyong swerte, ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay kayumanggi at pilak. Ang kayumanggi ay sumisimbolo ng katatagan, seguridad, at lakas ng loob, habang ang pilak ay nagdadala ng liwanag at kalinawan sa mga desisyon mo sa buhay. Maaari mong isuot ang mga kulay na ito o isama sa iyong mga gamit upang maipahayag ang enerhiya ng iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7, at 21. Ang 3 ay sumisimbolo ng malikhaing pagpapahayag at koneksyon sa iba. Ang 7 ay nagdadala ng malalim na pagninilay at espiritual na pag-unlad, habang ang 21 ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng bagong yugto sa buhay. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong damdamin. Maaari itong pagsusulat, pagpipinta, pagsasayaw, o kahit simpleng pagninilay. Ang mahalaga ay hayaan mong lumabas ang iyong emosyon sa isang paraan na positibo at makakatulong sa iyong sariling paglago. Habang natatapos ang araw, pagnilayan mo kung paano mo nais harapin ang mga susunod na araw. Anong mga bagay ang kailangan mong pakawalan? Anong mga pagkakataon ang gusto mong yakapin? Anong mga bagay ang nagpapasaya at nagbibigay inspirasyon sa iyo? Ang buhay ay hindi palaging tungkol sa trabaho at responsibilidad. Mahalaga rin ang pagbibigay ng oras sa sarili upang magpahinga, lumalim sa sariling damdamin, at palawakin ang pananaw. Tandaan na hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat ng mag-isa.
Ang lakas ng loob ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano mo kayang tiisin ang pagsubok, kundi sa kung paano mo hinaharap ito ng may bukas na puso at isipan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, may natututuhan kang bago, at sa bawat natutunan, mas nagiging matatag at mas buo ang iyong pagkatao. Hayaang ang araw na ito ay maging isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa panlabas kundi sa kakayahang tanggapin ang sarili, yakapin ang emosyon, at hanapin ang liwanag kahit sa gitna ng pinakamadilim na sandali. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Pebrero 26, 2025. Sa araw na ito, ang iyong di mapigil na kuryosidad ay tila bulong sa iyong isipan. Isang hindi matahimik na tinig na patuloy kang hinihikayat na sumilip sa kabila ng nakasanayan, natuklasin ang hindi mo pa nalalapitan, at lasapin ang bago sa halip na manatili sa kung ano ang pamilya. May isang sariwang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon, isang pakiramdam na parang hinihipan ka ng banayad na simoy ng hangin patungo sa isang panibagong simula, isang bagong posibilidad na naghihintay lamang na iyong yakapin. Ang enerhiyang ito ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong isipan, kundi nag-aanyaya rin sa iyo upang pag-isipan kung paano mo tinitingnan ang mundo at kung paano mo hinuhubog ang iyong pananaw sa mga pangyayari sa paligid mo. Pansinin ang mga maliliit na bagay na dati mong hindi binibigyang pansin, ang banayad na paggalaw ng mga ulap habang naglalaro sa bughaw na kalangitan, ang tila musika ng hangin habang sumasayaw ang mga dahon sa sanga, ang ningning sa mata ng isang estrangherong nagbigay sa iyo ng isang ngiti sa kalsada. Sa mga munting detalye ng pang-araw-araw na buhay, may mga lihim na natutuklasan, may mga sagot na lumilitaw kahit hindi mo hinahanap. Sa mga sandaling ito ng pagmumuni-muni, maaaring magbukas sa iyo ang isang mas malalim na pag-unawa sa kung paano mo matatagpuan ang kapayapaan sa gitna ng patuloy na pagbabago ng buhay, sa gitna ng hindi maiiwasang paggalaw ng panahon. Habang lumilipas ang araw, may isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid, isang enerhiya na tila may kasamang pangamba o misteryo. Isang hindi ganap na maipaliwanag na pakiramdam na animoy may dapat kang bigyang pansin o pag-ingatan. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng panganib, bagkus ay isang paalala na ang buhay ay may mga bahagi na hindi natin agad nauunawaan, may mga yugto na tila tinatakpan ng ulap ang ating paningin. Huwag itong katakutan, huwag hayaang balutin ka ng pangamba. Sa halip, tanggapin ito bilang isang senyales na hindi lahat ay kailangang malaman sa isang iglap, na may mga bagay na mas nauunawaan natin sa tamang panahon. Maging maingat, ngunit huwag hayaang hadlangan ka ng takot sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon. Minsan, ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ay nangyayari sa gitna ng kawalang katiyakan. Sa mga sandaling tayo ay kinakabahan, ngunit nagpapatuloy pa rin. Ito ang iyong pagkakataon upang ipakita kung gaano ka katatag, kung gaano mo kayang yakapin ang hindi pa ganap na sigurado, ngunit puno ng posibilidad. Ang iyong tapang ay susi sa pagbubukas ng mga bagong pintuan, at ang iyong pananampalataya sa sarili ay magiging gabay sa pagtahak mo sa hindi pamilyar na landas. Ang araw na ito ay nagtuturo rin sa iyo ng kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Bilang isang Aquarius, likas sa iyo ang pagiging independent, ang pagtatakda ng sarili mong landas, at ang pagsunod sa sarili mong pananaw sa mundo. Madalas mong hinahanap ang iyong sariling direksyon, mas pinipili mong tuklasin ang buhay ng hindi palaging umaasa sa iba. Ngunit ngayong araw, isa kang pinapaalalahanan na ang koneksyon sa iba ay isang mahalagang bahagi rin ng iyong paglalakbay. Walang sinuman ang tunay na nag-iisa, kahit ang pinakamalalayong bituin sa kalangitan ay may kakambal na liwanag, kahit ang pinakamalalayong planeta ay bahagi pa rin ng isang mas malaking sistema. Ang iyong mga kaibigan, pamilya, at mga mahal sa buhay ay naririyan hindi lamang upang sumuporta sa iyo, kundi upang ipaalala rin sa iyo kung sino ka talaga, kung ano ang halaga mo, at kung gaano kanila pinahahalagahan. Ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng liwanag sa iyong isipan,
lalo na sa mga pagkakataong nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan o kalungkutan. Minsan, sapat na ang simpleng pag-alala na may mga taong nagmamahal sa iyo upang maibsan ang bigat ng araw. Huwag kang matakot na ibahagi ang iyong saloobin. Kung may bumabagabag sa iyo, huwag itong sarilinin. Minsan, ang bigat ng isang bagay ay hindi nasusukat sa laki nito, kundi sa kung paano natin ito pinapasan ng mag-isa. Ang pag-uusap, kahit gaano kasimple, ay maaaring magbigay sa iyo ng kalinawan na hindi mo inakalang kailangan mo. Ang isang payak na tanong, isang tapat na tugon, o isang taimtim na pakikinig ay maaaring maging tulay upang matuklasan mo ang sagot sa matagal mo nang iniisip. Kung hindi ka sanay humingi ng tulong o payo, subukan mong buksan ang iyong sarili kahit kaunti. Maaaring magulat ka sa kung gaano karaming tao ang handang makinig at umunawa sa iyo. Hindi palaging madaling magpakita ng kahinaan, ngunit madalas, ang pagpapakita ng pagiging totoo sa sarili ay isang hakbang patungo sa tunay na lakas sa pag-usad ng araw. Pag-isipan mo kung paano mo mapapalawak ang iyong pananaw, hindi lamang tungkol sa sarili mong buhay, kundi pati na rin sa mga pangyayari sa paligid mo. Napakadali nating maging abala sa ating sariling mundo, sa ating sariling mga problema, pangarap at mithiin. Ngunit minsan, ang pagtingin sa mas malawak na larawan ay makakatulong upang mapagtanto natin kung gaano kaganda at kahalaga ang buhay. Maraming tao sa mundo ang may kanya-kanyang laban, kanya-kanyang kwento, at kanya-kanyang paraan ng pagtugon sa pagsubok. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanila, mas nagiging bukas ang ating isipan at mas lumalawak ang ating kakayahang makiramay. Ang empatya ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa kundi sa pagiging handang makinig, sa pagbibigay ng kaunting bahagi ng ating sarili upang gawing mas magaan ang mundo para sa iba. Ngayong araw, hayaang ang iyong kuryosidad, tapang, at malasakit sa iba ay magsanib upang bigyan ka ng isang mas makabuluhang karanasan. Maging bukas sa bagong kaalaman, sa bagong pananaw, at sa bagong koneksyon na maaaring dumating sa iyong buhay. Ang bawat araw ay may dalang pagkakataon, at nasa iyo kung paano mo ito gagamitin upang patuloy na lumago, hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw at ginto. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at espiritual na kalinawan. Ang ginto naman ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan, kumpiyansa, at tagumpay. Maaari mong isuot ang mga kulay na ito o isama sa iyong mga gamit upang higit na madama ang kanilang positibong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 11, at 27. Ang 5 ay nagpapahiwatig ng pagbabago at malayang pagpapahayag. Ang 11 ay sumisimbolo ng espiritual na paggising at inspirasyon, habang ang 27 ay nagdadala ng mas malalim na koneksyon sa iyong intuisyon. Ang iyong maswerteng gawain ngayong araw ay ang pagsisimula ng isang bagong proyekto o pag-aaral ng isang bagong kasanayan. Maaaring ito ay isang bagay na matagal mo nang gustong subukan, ngunit hindi mo pa nabibigyan ng oras. Maaari itong isang bagong hobby, isang malikhaing aktibidad, o isang bagong diskarte sa iyong trabaho o negosyo. Ano man ito, ang mahalaga ay gamitin mo ang araw na ito upang palawakin ang iyong kaalaman at kakayahan. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng ilang sandali upang magnilay. Ano ang mga natutunan mo sa araw na ito? Ano ang iyong naramdaman? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon at pag-asa? Ang pagmumuni-muni ay hindi lamang isang paraan upang makapagpahinga, kundi isang oportunidad din upang mas maunawaan ang ating sarili. Tandaan mo, Aquarius, na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas. Ang araw na ito ay isa lamang hakbang sa mas malawak na landas na iyong tinatahak. Ano man ang mangyari, manatili kang bukas sa pagbabago, sa pagkatuto, at sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba.
Ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang matatagpuan sa personal na tagumpay kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong natatanging kakayahan upang gawing mas maliwanag ang mundo para sa iba. Huminga ng malalim at yakapin ang bawat pagkakataon na dumarating sa iyo. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang likhain ang buhay na iyong ninanais, basta't mananatili kang bukas sa paggalugad ng mga bagong posibilidad at pagyakap sa mga hindi inaasahang biyaya na darating sa iyong landas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Pebrero 26, 2025. Ang araw na ito ay tila isang banayad na pagtulak sa iyo. Isang paalala na lumabas sa iyong nakasanayang mundo at tuklasin ang mga hindi pa pamilyar sa iyo. Bilang isang Pisces, likas kang malalim mag-isip at madamdamin, kaya't ang pagbabago ay maaaring magdala ng halo-halong damdamin, pag-uusisa, takot, at minsan, pag-aalinlangan. Subalit sa ilalim ng liwanag ng buwan sa Aquarius, hinihikayat kang yakapin ang bago, kahit pa ito ay tila hindi mo paganap na nauunawaan. Ang hindi pamilyar na mga bagay, lugar, o ideya ay may dalang mahiwagang kakayahan na ipakita sa iyo ang mga bahagi ng iyong sarili na maaaring matagal nang natatabunan. Maaaring sa iyong paningin, ang pagbabago ay isang panganib, isang pagsuko sa komportableng mundong iyong kinalakhan. Ngunit kung iyong susuriin ng mas malalim, hindi ba't ang bawat hakbang ng pag-unlad ay may kasamang bahagyang pangamba? Ang takot ay isang senyales na may bago kang nilalapitan, isang palatandaan na ang iyong mundo ay lumalawak at ikaw ay lumalagpas sa mga limitasyong dati mong itinakda sa iyong sarili. Huwag mong hayaang pigilan ka ng kawalang katiyakan, sa halip, gamitin ito bilang gabay upang higit pang tuklasin ang potensyal na nasa loob mo. Isipin mo ang iyong buhay bilang isang malawak na karagatan. Madalas kang lumalangoy sa mababaw na bahagi, sa tubig na pamilyar at komportableng yakapin. Ngunit paano kung lumangoy ka ng mas malalim, tungo sa mga hindi mo pa natutuklasang lalim? Ang mundo sa ilalim ng dagat ay maaaring puno ng misteryo, ngunit sa parehong oras, nagtataglay rin ito ng hindi mabilang na kayamanan at kagandahan. Gaya ng karagatang may tinatagong yaman sa kailaliman nito, ganoon din ang iyong sarili. Maraming bahagi ng iyong pagkatao ang maaaring hindi mo paganap na nauunawaan, mga aspeto ng iyong pagkatao na maaaring matagal mo nang nais tuklasin ngunit natatakot kang harapin. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang sumisid ng mas malalim sa iyong sarili, sa iyong emosyon, at sa mga posibilidad na maaaring hindi mo pa naisip. Huwag kang matakot sa hindi mo pa alam, ito ang magpapalawak sa iyo. Ito ang magbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mundo sa iyong paligid, sa iyong paglalakbay na iyong araw. Maaaring may mga sandaling makaramdam ka ng alinlangan o pangamba. Minsan, maaaring madala ka ng iyong damdamin sa direksyong hindi mo nais. Mahalagang pag-isipan kung paano nakakaapekto ang iyong emosyon sa iyong mga desisyon. Huwag mong hayaang ang awa sa sarili o ang bigat ng nakaraan ay magdilim sa iyong pananaw. Sa halip, gamitin ang iyong malalim na pag-unawa sa damdamin upang mahanap ang linaw sa gitna ng emosyonal na kaguluhan. Kung nararamdaman mong parang may humahatak sa iyo pabalik sa mga lumang sakit o alaala, subukan mong pag-aralan ito sa ibang anggulo. Baka kaya mo nang bitawan ito, baka kaya mo nang tanggapin na ang mga nangyari noon ay bahagi lamang ng kwento mo, ngunit hindi na ito kailangang magdikta ng iyong kasalukuyan o hinaharap. Ang mga pagsubok ay hindi naririyan upang hadlangan ka, sila ay naririyan upang patibayin ka, upang ipakita sa iyo kung gaano ka kalakas at kung gaano mo kayang bumangon kahit ilang beses kang madapa. Nasa bingit ka ngayon ng isang mahalagang yugto sa iyong personal na pag-unlad. Maaaring hindi mo ito napapansin agad, ngunit kung titingnan mo ang iyong sarili at ang iyong pinagdaanan sa nakalipas na mga buwan o taon, mapagtatanto mong malayo na ang iyong narating. Napakaraming aral ang itinuro sa iyo ng buhay, at ang bawat isa sa kanila ay naging bahagi ng iyong paglago.
Kilalanin ang maliliit na tagumpay na iyong nakamit sapagkat ang mga ito ay patunay ng iyong katatagan at kakayahang harapin ang anumang hamon. Hindi kailangang malalaki ang mga tagumpay upang ipagdiwang, ang simpleng katotohanan na patuloy kang lumalaban at nagpapatuloy ay isa ng malaking tagumpay sa sarili nito. Huwag mong maliitin ang mga pagsisikap na iyong ginagawa araw-araw. Ang katatagan at pagsusumikap na ipinapakita mo, kahit sa maliliit na bagay, ay isang indikasyon ng iyong tunay na lakas. Kung minsan, hindi natin agad nakikita ang bunga ng ating mga ginagawa, ngunit tandaan na ang bawat hakbang na ating ginagawa ay nagdadala sa atin palapit sa ating mga pangarap. Sa pagtakbo ng araw, mas magiging malinaw sa iyo kung anong direksyon ang nais mong tahakin. Maaring may dumating na kaisipan o inspirasyon na hindi mo inaasahan, isang ideya na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa isang mahalagang aspeto ng iyong buhay. Huwag mo itong baliwalain. Ang iyong intuition ay mas matalas ngayon kaysa dati, kaya't makinig ka rito. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay hindi laging matatagpuan sa labas. Madalas, ang mga ito ay nasa loob mo na, naghihintay lamang na iyong mapansin. Sa katahimikan ng iyong isipan, sa mga sandaling ikaw ay nag-iisa at nagmumuni-muni, doon mo maririnig ang iyong tunay na tinig. Ito ang gabay na matagal mo nang hinahanap, at ito ay nasa loob mo na pala mula pa noon. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong sarili at ang iyong emosyonal na kalagayan. Kung may nararamdaman kang bigat sa iyong dibdib, huwag mo itong itago. Maaari mong ilabas ito sa pamamagitan ng pagsusulat, pagpipinta, pakikipag-usap sa isang kaibigan, o kahit simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar. Ang pinakamahalaga ay huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang pagkakataong iproseso ang iyong damdamin. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat sa isang iglap, ang pag-unawa ay dumarating sa tamang panahon, basta't hayaan mo itong dumaloy sa iyo ng natural. Ang paghilom ay hindi isang bagay na minamadali, ito ay isang proseso na dumadaloy ayon sa sariling takdang oras. Huwag mong madaliin ang sarili mong pag-unlad, hayaan mong lumago ka ayon sa natural mong ritmo. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagtanggap sa sarili, ang pagtanggap sa iyong mga emosyon, sa iyong paglalakbay, at sa kung sino ka sa kasalukuyang sandali. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay asul at puti. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip at emosyonal na balanse. Ang puti naman ay nagdadala ng dalisay na enerhiya, nagbibigay linaw sa iyong mga iniisip, at tumutulong sa iyong makita ang katotohanan ng walang takot o pag-aalinlangan. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7, at 16. Ang 3 ay kumakatawan sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng damdamin. Ang 7 ay sumasalamin sa espiritual na karunungan at malalim na intuisyon. Samantalang ang 16 ay sumisimbolo ng paggising ng kamalayan at pagbukas ng puso sa mas mataas na antas ng pag-unawa. Ang iyong maswerteng gawain ngayong araw ay ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili para sa pagninilay at introspeksyon. Maglaan ng sandali upang tanungin ang iyong sarili kung ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo, kung ano ang gusto mong marating, at kung paano mo mapapaunlad pa ang iyong sarili. Maaari mong subukan ang pagmumuni-muni, pagsusulat ng iyong saloobin sa isang journal, o kahit simpleng tahimik na pag-upo sa isang lugar kung saan mararamdaman mo ang koneksyon sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng papuri. Ikaw ay isang kahangahangang individual na patuloy na lumalago, natututo, at lumalaban sa kabila ng mga pagsubok. Yakapin ang lahat ng iyong pinagdaanan, sapagkat ang mga ito ang humubog sa iyo, upang maging mas matatag at mas may malalim na pangunawa sa mundo. Huwag mong kalimutan na ang buhay ay hindi isang karera, kundi isang paglalakbay ng pagtuklas at pagpapalawak ng iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na may mga bahagi ng iyong sarili na hindi mo pa lubos na nauunawaan, at iyon ay isang magandang bagay, sapagkat nangangahulugan ito na marami ka pang matutuklasan at maraming pagkakataong lumago. Manatili kang bukas sa pagbabago, sa inspirasyon, at sa pag-unlad.
Ano man ang dumating sa iyo ngayon, yakapin ito ng may tapang at may tiwala na ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay may dahilan. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas, kaya't huminga ng malalim, ngumiti, at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may puso at pag-asa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.